Pagdating sa larangan po ng pagpapatawa, syempre, isasama na rin po natin walang iba kundi si Vice Ganda. The unkabogable phenomenal box office superstar pagdating sa mga pelikula. At syempre, ang tanong, ano ba talaga ang sikreto niya kung bakit siya talagang yumaman? Kung gusto niyo malaman, nako, pag-aaralan natin at panoorin niyo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chingita ng inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for being part of this channel at ginagawa nyo na talagang habit to every 8 p.m. Manila time. Nag-release time panibagong video. At sa video na ito, ang pag-uusapan po natin tungkol kay Vice Ganda, ang kanyang pagsikat, at the same time, ano kanyang sikreto. Okay, there's no doubt na malaki ang ambag ni Vice pagdating sa showbiz industry. At kung kayo hindi nagtatanong, ako dating nag-artista po. Oo, whether you like it or not, 87 to 1994. Pero hindi na kami nag-abot. Siyempre, as a comedian also before, iba talaga yung, yung style of comedy ni Vice Ganda. No? Kaya nga, ang tanong lang naman, siyempre, nabago talaga ang buhay niya, yumaman, umunlad siya. Pero ano ba talaga ang sikreto? Kaya nga nagpapasalamat tayo kay Dr. Vicky Bello for her YouTube channel po. Dito po natin kinuha yung mga parts. No? Kaya kung gusto nyo mapanood ang buong segment na ito, pumunta na kayo sa channel nila kay Dr. Vicky at mapapanood nyo po ito. Okay? So, right now, ito yung tanong. Ano ba talaga ang nagpayaman kay Vice Ganda? Hi, Vice! Bakit ang yaman mo? Si Tita Small, yayamanan sa'yo. Ang yaman ko? Magaling ka ba mag-invest or... Yumaman ako kasi nagsipag din naman ako. Nagtrabaho ako. Pero hindi ka nagtapon ng pera, Ay, no? hindi. Yun, syempre pala, nagsipag, nagtrabaho, at hindi nagtapon ng pera. Sa totoo lang, alam mo, one thing that I've learned in life, no? Kahit na malaki ang iyong kita, pero malaki rin ang iyong gastos, ubos pa rin ang iyong pera. Do you all agree? Di ba? Kung titignan po natin, kung may mga tao naman, mga artista rin na sumikat dati, pero ngayon walang-wala na, broke na. Di ba? Pero ayun nga, ano ba talaga ang money management skills naman ni Vice Ganda? Paano diskarte niya? Tignan nga natin kung paano talaga siya nakaipon. When you got money, what did you invest in? Basta ako, I do not live beyond my means. So my philosophy is, I save half, I spend half. Ay, ako, What's yours? I save 3/4. I save the whole. What? Wala namang joy na doon. Yung mga sweldo ko sa comedy bar dati, alam niyo nung may-ari, yung mga sweldo ko sa comedy bar, every night, hindi ko kinukuha. Iniiwan ko sa kahera, pipirma lang ako. Parang yun na May yung, proof. nandyan na, nasa iyo yung sweldo ko. Hindi ko kinukuha. Ang inuuwi ko lang tip ko. Oh, okay. Para malaki, ayoko kasi siyang magastos. Kasi pag inuwi ko yun, magagastos ko yun. Kaya kung ano lang yung matitip ko, yun lang iuwi ko, yun lang ang gagastusin ko kinabukasan. Kaya yung iba ginagalaw daw nila si kalahati, ako hindi ko talaga ginalaw at all for the longest time. Wow! Pareho pala kami ng Kaya naman pala pareho kami ng philosophy, no? Mas maganda talaga na, yun nga, hindi mo galawin ang iyong income. That's the reason I just want to encourage you, no? Encourage you in the sense na lalo na kung kayo ay husband and wife, dalawang income nyo, try to live off only one income. Kunyari, husband's income. And then yung wife's income, yan yung income na pang-invest. At the same time, yan ang income na pang-ipon nyo. Di ba? And yung sa akin naman, ay syempre, pareho kami ng philosophy. And by the way, si Vice ay taga-Tondo rin. I was also from Tondo. Hindi naman sa nakikiride, pero doon kami talagang galing sa Jose Abad Santos din. Ang isa pang sikreto niya, he doesn't live beyond his means, okay? It means don't spend more than what you earn. Kasi pag sobra-sobra ang gastos mo, talagang wala Tama siya by the sense na hindi nyo ba napapansin kung anong nilagay nyo sa loob ng wallet nyo ay nauubos. Kaya mas maganda iniiwan niya. Ang galing na diskarte. Pero ito nga, pagdating naman po sa paggastos, pagbili ng sasakyan, ano naman kaya ang diskarte ni Vice? Tapos Nakabili nung ka na marami ng na siya, bahay? marami na siya, tsaka na ako nagde-decide kung anong gusto ko lang nabili. Hindi ako bumili ng kotse na financing. Ayoko ng financing. Kung wala akong pambili, hindi ako bibili. Actually, ganun din ako. Pero sabi nila, hindi tayo maging super mayaman pag ganun tayo. Kasi lahat ng mayaman na nagbaborrow ng money, pero nakakatakot, diba? Nakaka-insecure. Ayoko ng utang. At saka yung interest, ang laki-laki ng interest, hinayang ako sa interest. Grabe! Oo, yan talagang
Buti na lang na reveal ito. Ang galing na philosophy ni Vice, no? Kasi nga, when you make monthly payments, no, ang nangyayari talaga niyan, tataas. Kunyari, 1 million na sasakyan, magiging 1.4 million. That's number 1. Number 2, every year nagde-depreciate ng sasakyan mo by 10%. So, yung 1 million mo after 5 years, 50%, 500,000 na lang. 1.4 ang binayad mo, pero 500,000 na sasakyan mo. Kaya ang ginagawa niya, kung bumibili sila, talagang cash. Oo. Kaya nga, the question is, wala naman akong ganun kalaki. So, kung wala kang ganun kalaking pera, the best car that you can drive right now, my friend, is a second-hand car. At least, wala kang sakit na ulo, hindi mareremata, wala kang problema sa monthly maintenance na lang. Pero bago tayo magpatuloy pa sa mga leksyon na matutunan kay Vice, no? Batiin natin si JR Ursal, okay, kay Ronnie Consal at si Marlon Lasaka from Eastern Samar. Maraming salamat. Ito lang po, uulitin ko kung ano yung mga highlights, no? Pinag-usapan natin. Number 1, work hard, di ba? Don't live beyond your means. Tapos mag-ipon ka, di ba? Mag-save ka. And then, don't buy for what you cannot afford. Ang gaganda talaga ng mga lessons. Pero alam nyo ba, last question ko na lang bago tayo mag-end. Gusto nyo bang malaman kung ano mga libro ang naka-impluensya? Okay. Vice ganda. Naka-influence sa kanya kung paano siya mag-isip. Nako. Watch this video. Kasi lagi ako nakakakita ng mga basta yung mga tungkol sa book, tapos pinabasa ko. Tapos there was one sad day, I was watching Rated K, tapos pinicture ka niya. Tapos, pinapagalitan ko yung dalawa kong anak-anakan. Tapos, inobliga ko talaga sila bukas. Bumili kayo ng libro, Chinkitan, yung diary ng Pulube. Basahin, napakasimple lang ng libro, hindi mahirap unawain at saka manipis lang, mag-e-enjoy ka. Basahin nyo. Tapos, usapan natin yung laman. Bumili talaga silang dalawa. Kaya na-happy naman ako kasi na-happy din sila. Sabi ko, lahat ng gusto kong sabihin nandun sa libro. Wow! Di ba mga friendship? Hindi ko po alam na nabasa na pala niya itong librong Diary of a Pulube, no? This really has impact many lives of Filipinos. Na-inspire kayo sa buhay ni Vice ganda. Ganun pala yung ginagawa niyang diskarte. Nakakatuwa naman. So if you do like this video, please give me a like sign, a thumbs up, and also subscribe. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive. Niya yumaman, umunlad siya. Pero ano ba talaga ang sikreto? Kaya nga nagpapasalamat po tayo kay Dr. Vili Beck. Kaya nagpapasalamat tayo kay Dr. Vili Beck.